Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, lampas dibdib na baha dulot ng bagyong Christine naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. Mga patakaran sa sementeryo ngayong Undas muling ipinapaalala. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Kauna-unahang BARM election, kumpiyansang makontrol ng pamahalaan ang inaasahang itensyon. 10 pelikulang kalahok sa MMFF, opisyal nang ipinakilala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Humihingi ng saklolo ang ilan sa mga kababayan nating apektado ng lampas tao o abot dibdib na pagbaha dulot ng pag-ulan na dala ng Tropical Storm Christine. Ilang kabahayan ang inanod at pinasok ng tubig baha sa rehiyon ng Bicol. Bukod sa flash floods, nakaranas rin ng landslide ang mga apektadong rehiyon sa bansa. Humihingi naman ng agarang tulong at rescue operations ang mga residente na bigong makapagsalba ng kanilang mga gamit at hindi makalikas dulot ng matinding pagbaha. Naghahanda na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para sa pagdagsa ng mga biyahero dahil sa nalalapit na undas. Inaasahang mahigit 2.2 milyon ang dadagsa sa PTEX para umuwi sa kani-kanilang mga probinsya mula October 21 hanggang November 5. Abiso naman sa publiko, agahan ang pagbili ng mga tiket dahil posibleng magkaubusan agad dahil sa dami ng mga pasahero. May handog na libreng sakay para sa vulnerable sectors na bibisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay sa Manila North at South Cemeteries ngayong Undas. Ito ang inanunsyo ni Manila Mayor Hani Lacuna kung saan ipagkakaloob ang libreng sakay para sa mga person with disabilities, buntis at senior citizens mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, November 1 at 2. Naka-standby rin ang Manila Disaster Risk Reduction Management Office sakaling magkaroon ng health emergency at kailanganin ng ambulansya. Matapos ang isinagawang electronic raffle nitong Biyernes, na kumpleto na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakasunod-sunod ng 156 na party list na opisyal na balota para sa halalan. Nakuha ng 4Ps o pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino ang unang pwesto sa balota. Mula sa 156, nasa 124 na party list groups ang nakilahok sa isinagawang electronic raffle. Maganda at tuloy-tuloy ang koordinasyon ng MMDA sa mga lungsod sa Kamaynilaan, alinsunod sa paghahanda para sa nalalapit na paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, patuloy na nagsusumite ang bawat lungsod ng kani-kanilang traffic management plan, partikular na ang mga lugar na may columbarium at sementeryo. Dagdag pa ni Artes, masusing pinag-aaralan at kino-coordinate ng ahensya ang pagpaplano dahil aniya hindi lamang mga lugar sa Quezon City at Maynila ang apektado sa daloy ng trapiko, kundi pati na rin ang mga kalsadang patungo sa mga sementeryo na galing sa ibang pamayanan. At para naman sa abiso publiko at motorista, nakapost sa official na Facebook page ng MMDA ang ilang detalye tungkol sa mga posibleng rutang maaaring daanan, parking spaces at do's and don'ts sa sementeryo. Ipinatupad na ng DTI ang price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng bagyong Christine.
Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagpatupad na ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI nitong Miyerkules kasunod ng banta ng Bagyong Christine sa bansa. Saklaw nito ang mga pangunahing pangangailangan sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity tulad ng lalawigan ng Albay at Magpet Town sa Cotabato dahil sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act kung saan sa ilalim nito ay tatakda ang 60 araw na otomatikong pag-freeze ng presyo sa mga produktong saklaw sa batas gaya ng mga delatang isda, instant noodles na gawa sa lokal, deboteng tubig, tinapay na prosesong gatas, kape, kandila, sabon sa paglalaba, detergent at asin. Nangangahulugan ito na ang mga pangunahing pangangailangan ay mananatili sa kanilang umiiral na mga presyo. Dagdag pa rito, kasama rin sa Price Act na ito ang iba pang mga ahensya na may pananagutan sa pagtiyak ng presyo at sapat na supply sa loob ng kani-kanilang jurisdiksyon. Halimbawa rito ay ang Department of Agriculture kung saan pinangangasiwaan nito ang mga presyo at supply ng bigas, mais, mantika, itlog, baboy, karne ng baka, manok, gatas, gulay, asukal, prutas, tuyo at iba pang produktong pandagat. Habang responsibilidad naman ng Department of Health ang subaybayan ng mga presyo ng mahalagang gamot. Sino man ang mapatunayang lumabag sa price freeze ay maharap sa parusang pagkakakulong sa loob ng 1 taon hanggang 10 taon o multa mula 5,000 hanggang 1 milyong piso. Mananatiling may bisa ang price freeze hanggang sa itinalagang petsa ng pagtatapos nito, maliban na lang kung mas maagang tanggalin ito ng Pangulo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Ilang mga sementeryo na ang naglabas ng kanilang panuntunan para sa nalalapit na undas ngayong taon. Partikular na rito ang Manila North and South Cemetery kung saan ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng armas o anumang patalim, alak, mga alagang hayop, gitara at malalakas na sound system, flammable materials, sigarilyo at lighter. Bawal rin ang magtinda sa loob ng sementeryo. Hindi rin papayagan ng anumang sasakyan na makapasok sa sementeryo mula ika-30 ng Oktubre hanggang ika-3 ng Nobyembre. Susunod sa News Force. Dating Pangulong Duterte inimbitahan ng dumalo sa pagdinig sa Kamara ukol sa war on drugs. AFP kinumpirma ang pagtangkang paghingi ng kadete sa relo ni PBBM. NFA handang magbahagi ng supply ng bigas para sa mga apektado ng Bagyong Christine. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa isang isinagawang situational briefing sa Camp Aguinaldo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-maximize ang mga EDCA sites para sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi pa man naglalandfall sa bansa ang Bagyong Christine, naging malala na ang epekto nito sa Kalakhang, Luzon. Lubog sa baha ang ilang mga kabahayan kahit ang mga evacuation centers, partikular na sa buong Bicol Region. Sa isang post ni dating Vice President Leni Robredo, nakasaad dito ang kanyang panawagan para sa karagdagang mga rescue assets dahil hindi na umano kinakaya ng lokal na pamahalaan ng Bicol ang pagsasagawa ng rescue operations. Samantala sa isang situational briefing na isinagawa sa Camp Aguinaldo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-maximize ang mga EDCA sites para sa pagtugon sa epekto ng Bagyong Christine.
Ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ay ang mga base militar ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Pangulo, dapat na gamitin ang mga ito para sa mga response measures sa bagyo tulad ng rescue operations at relief operations. Partikular na isasagawa ay ang paggamit ng mga air assets para mapabilis at mapadali ang mga operasyon. Pagtitiyak naman ng Defense Department, mayroong mga available assets ang pamahalaan. Nakikipag-ugnay na din umano ito sa mga bansang kabilang sa ASEAN para sa karagdagang tulong. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inimbitahan na ng Quadcom si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa pagdinig ng Kamara ukol sa drug war. Kaugnay ito ng mga insidente ng extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Formal nang inimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig sa Kamara. Kaugnay ito ng paglilinaw ng nangyaring operasyon ng nakaraang administrasyon laban sa iligal na droga. Biyernes noong nakaraang linggo nang sumulat ang Quadcom chairman na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers kay Duterte. Inaanyayahan siyang makadalo sa susunod na pagdinig ng Kamara ukol sa drug war sa darating na Martes, October 22. Sa kasalukuyan, wala pang kumpirmadong impormasyon na makakadalo si Duterte. Samantala, itinanggi naman niya ang alegasyong may reward system ang kanyang naging kampanya laban sa iligal na droga. Ayon sa kanya, tanging pagkain lamang at pagbati ang kanyang naging pabuya para sa mga pulis na nagsagawa ng mga matagumpay na misyon. Matatandang isinawalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma na umaabot sa 1 milyong piso ang nagiging pabuya ng administrasyon sa mga pulis sa bawat pagpatay sa war on drugs. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kumasa sa hamong magpa-neuropsychiatric exam si Vice President Sara Duterte. Ngunit kondisyon niya, dapat ring magpatest sa mga kandidatong nais makakuha ng pwesto sa Kamara. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang hamon sa kanya na magpa-neuropsychiatric exam. Matatandaang hinamon si VP Sara na sumailalim sa naturang test ng ilang mambabatas sa Kamara dahil umano ito sa naging asal ng bise sa kanyang nakaraang presscon kung saan nabalot ng kanyang pahayag laban sa pamilyang Marcos. Ayon kay Vice President Sara Duterte, wala namang problema sa kanya ang nasabing hamon at kaya niyang tanggapin ito. Bukod sa psychiatric exam, ay sang-ayon din siyang sumailalim sa drug test. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon. Aniya, payag si VP Sara na sumailalim sa mga naturang test kung magiging requirement din umano ito sa mga kandidatong gustong makakuha ng pwesto sa Kamara. Ito ay dahil ang mga mambabatas na naghamon kay VP Sara ay mga re-electionist na young guns ng Kamara. Hamon pa ng bise, dapat na gawin na ito sa lalong madaling panahon at dapat na i-televise ang nasabing test. Tinanggap naman ito ng mga young guns ng mga kongresista, ngunit sa isang kondisyon din. Dapat umanong humarap si VP Sara sa Kamara para ipaliwanag ang mga alegasyong katiwalian sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mismong ang AFP ang kumumpirma na totoo ang nangyaring paghingi ng kadete sa relo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang nasabing kadete mahaharap umano sa kaparusahan. Francis Riudique para sa detalye. Naging usap-usapan ang graduation ceremony na ito ng Philippine Military Academy. Nangyari ito ngayong taon lamang noong May 18. Ang araw na ito ang pinaniniwalaang tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na insidente ng paghingi ng isang kadete sa relo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito umano na pagtanto ni VP Sara na toxic na ang kanilang relasyon dahil tinanggihan ni Pangulong Marcos ang hiling ng naturang kadete.
Ayon sa Armed Forces of the Philippines, totoo ang kwento ni VP Sara. Kinumpirma ng AFP ang insidenteng ito na aniya hindi pangkaraniwan o hindi katanggap-tanggap ang aksyon ng nasabing kadete. Hindi umano nito sinasalamin ang kultura at gawin ng isang kadete. Dahil dito ay pinatawan ng parusa ang kadete na paglilinaw ng AFP, hindi naman siya madedismiss. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Department of Justice o DOJ, posibleng maharap sa legal consequence si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pahayag niya sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang naging pahayag ni Vice President Sara ay paglalapastangan sa alaala ng dating Pangulo. Mayroon din umanong may mga moral principle na nalabag si Vice President Sara, kaya naman pinag-aaralan na umano ito ng Justice Department. Matatandaang nagbanta si Vice President Sara na huhukayin ang labi ng dating Pangulo at itatapon sa West Philippine Sea. Kumpiyansa ang pamahalaan na kaya nitong maisakatuparan ang mapayapa at patas na kauna-unahang parliamentary election. Kabilang sa gagawing hakbang ay ang paglutas sa mga loose firearms. Narito ang buong ulat. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 38 areas ang natukoy nitong election hotspots sa bansa. Ang election hotspots ay ang mga lugar na mayroong kaso ng tensyon pagdating sa politika, partikular na ang mga bayolenteng insidente. Sa loob ng 38 hotspots, 27 sa mga ito ay kabilang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa kabila nito, sinabi ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na kumpiyansa itong maging mapayapa ang kauna-unahang parliamentary elections sa Mindanao. Isa umano sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan ay ang pagbawi at pagkumpiska sa mga loose firearms o mga illegal na armas. Yun ang yung isang project talaga ng OPAPRU together with the SILT and the DND is to recover all or register all illegal firearms so that we will be having a peaceful election. At the same time, if there are some conflicts, yung magnitude na hindi ganong mabigat. Isa sa estratehiya nito ay ang paghihikayat na isuko ang mga illegal na armas na papalitan ng pamahalaan ng mga agrikulturang kagamitan at produkto para sa kanilang paghahanap buhay. Mahigit 8,000 loose firearms na umano ang nasa kustodiya ng pamahalaan. Kasama rin sa paghahanda ng pamahalaan sa eleksyon ay ang pagtuligsa sa maliliit na grupo ng private army sa Mindanao. Kabilang din dito ang mga educational program para sa mga dating militante. Nakatakdang isagawa ang unang parliamentary election sa BARM sa May 12 sa susunod na taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil matindi rin ang epekto ng Bagyong Christine, ay siniguro ng National Food Authority o NFA ang kahandaan nito magbahagi ng supply ng bigas sa mga apektadong lugar. Makibalita kay Daniza Lopez. Handa ang National Food Authority o NFA na magbigay ng sapat na supply ng bigas bilang bahagi ng relief at emergency operations sa pagtugon sa Bagyong Christine. Pagtitiyak ni NFA Administrator Larry Lacson, nakaalerto na ang mga regional office nito para sa anumang pangangailangan ng tulong ng mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang rehiyon. Kasalukuyan namang nasa higit 4 na milyong sako ng NFA rice ang nakapakalat sa mga warehouse sa bansa, kung saan nananatili rin itong bukas para sa agarang pamamahagi. Sa ngayon ay tanging Sorsogon at Catanduanes LGU pa lamang ang mayroong request ng 1,000 sako ng NFA rice. Nagsagawa naman ng inspeksyon si Lacson sa mga supply ng bigas upang tiyakin na hindi ito mababasa at masisira sa banta ng kalamidad. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Kumpleto na ang 10 Metro Manila Film Festival entries para sa darating na Kapaskuhan. Ipinasilip na rin ang disenyo ng mga milestone trophy na igagawad sa mga mananalong kalahok sa festival ngayong taon. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Opisyal nang inanunsyo nitong Martes ang film entries na bubuo para sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival 2024. Mula sa 39 na script at 31 finished films na natanggap ng Executive Committee ng MMFF, ilang mapalad na pelikula ang bumuo sa lineup ng festival. Ang mga ito ay ang My Future You ng tambalang Seth Fidelin at Francine Diaz, uninvited nina Star for All Seasons Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre, topak ni na multi-awarded actor Arjo Atayde at Julia Montes, Hold Me Close ni na Carlo Aquino at Julia Barreto, at ang espantaho ni soap opera queen Judy Ann Santos at award-winning actress Lorna Tolentino. Ang mga naunang 5 pelikulang kalahok sa festival naman ay ang Strange Frequencies Haunted Hospital ni na Enrique Hill at Jane De Leon, Green Bones ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid, The Kingdom ni na Bossing Vic Soto at Manila International Film Festival Best Actor Piolo Pascual, Isang Himala ni na singer-songwriter Aisel Santos, at And the Breadwinner Is ni na Unkabogable star Vice Ganda at comedy star for all seasons Eugene Domingo. Ayon kay MMFF at MMDA Chairman Romando Don Artes, pinag-uusapan na ng komite ang posibleng paglulunsad ng Summer Film Festival upang mapagbigyang makasali ang mga pelikulang hindi nakapasok sa edisyong ito ng MMFF. Well, yung 26 na hindi po napili, kung gusto nilang ipasok uli, papayagan po natin yan at no fee, hindi na po i-review kung ano po yung score nila, yun po pa rin yung magiging score nila sa pagpili po natin noong 10 pang movies na ipalalabas po sa Summer Film Festival. Sa kabilang banda, hindi napigilang maging emosyonal sa tuwa ng ina ni Arjo Atayde na si Sylvia Sanchez nang ianunsyo na kabilang ang topak sa official film entries. Kod sa anunsyo ng mga pelikula ay formal na ring ipinasilip ang mga igagawad na MMFF Milestone Trophy na gawa ng Filipino-American visual artist na si Jeffrey. Samantala, nagbigay naman ng mensahe si Percy Intalan mula sa Entertainment Producers of the Philippines para sa taunang festival na ito. These days, hindi siya tradition, lifeline siya ng industriya. In these uncertain times, the MMFF has become a beacon of hope for the industry. Kasi nakikita natin na may audience na, di ba, for most of the year, nag-aakala tayo na wala. Hindi na sila dumadating, marami na sila yung pinapanood. And then, last year sa MMFF came along. And this proved everything. So kita natin, I mean, the fact that last year's MMFF was the biggest of them all is a sign to the whole industry na hindi, buhay na buhay. Ang festival ay tatakbo mula sa Pasko ika-25 ng Disyembre hanggang ika-7 ng Enero. Sa pagtatapos, panawagan ni Artes sa moviegoers na muling tangkiliki ng MMFF ngayong taon at higitan pa ang suportang ipinamalas noong nakaraang edisyon. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, lampas dibdib na baha dulot ng bagyong Christine naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Ballot listing ng mga partido sa balota, kumpleto na. Mga patakaran sa sementeryo ngayong Undas muling ipinapaalala. VP Sara handang sumailalim sa neuropsychiatric exam at drug test. Kauna-unahang BARM election, kumpiyansang makontrol ng pamahalaan ang inaasahang tensyon. 10 pelikulang kalahok sa MMFF, opisyal nang ipinakilala. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork.
Ako si Mai Salazar at ito ang News Focus.